makakapagtulong sa ating pagdarasal ang tamang paningin kay Kristo sa krusipiho at sa Santo Sakramento. Hindi magkasing katulad ang dalawang paningin natin dito dahil ang krusipiho ay isang imahen na may sadyang simbolo. At ang Santo Sakramento naman ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Ang krusipiho ayon sa tradisyon ay nagsisimbolo ng kaligtasan, salvation, daan sa kamatayan ni Jesus sa krus. Dahil sa kasalanan, tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Sa Romano ika-6 na kapitulo, nagsasabing, "For the wages of sin is death." Kaya kamatayan rin ang kabayaran upang tayo ay mabigyan uli ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan lamang ni Kristo ang kabayaran nito. Dahil isang walang kasalanan at walang kamatayang Adan ang nagkasala kaya, nagkaroon ang tao ng kamatayan. Isa ring tao ang dapat na walang kasalanan ang makakapagbayad nito upang magkaroon uli tayo ng buhay na walang hanggan. At yan ay si Jesus. Ayon sa Skriptura sa 2 Korinto 5 versikulo, nagsasabi ito na, "God made Christ to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." At sa Pedro naman sa 3 versikulo, na nagsasabing, "Christ never sinned and yet He died for us who have sinned. Christ died so He might bring us to God." At sa Romano ika-6 na versikulo, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death." Ito ang simbolo ng krusipiho, na ayon sa tradisyon ay ang ating kaligtasan daang kamatayan ni Jesus. Kaya, ang talagang imahen ni Kristo sa krus kung ayon man sa tradisyon, ay dapat isang patay na Jesus. Ang paningin naman sa Santo Sakramento ay dapat isang buong buhay na Jesus. Kasama dyan ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Ayon sa kasulatan ng Council of Trent ng taong 1545, na isinulat uli sa Catechism of the Catholic Church Article No. 1374. Nakalagay na, "In the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ, is truly, really, and substantially contained." Nakalagay rin sa Catechism of Pope Pius X sa ilalim ng artikulong The Blessed Eucharist, the nature of this sacrament, the real presence. Both under the species of the bread and under the species of the wine, the living Jesus Christ is all present. Kaya ito ang gabay sa ating paningin sa Santo Sakramento sa panahon ng ating adorasyon. Isang buong buhay na Jesus.